Paalam, Itay. Hindi ka naging isang mabuting ama, pero isang napakagaling mong sundalo. Lagi kong iniisip, ipinagmalaki mo ba ako? Kahit minsan lang. Paalam, Miss Lee. Ang iyong ama ay isang dakilang mandirigma. Hanggang sa huli. Naway magkaroon siya ng kapayapaan. Tapos na ang lahat. Oras na para magsimula ulit. Kasama si Gavin sa tabi ko. High school. Magkaibigan na tayo mula noong high school. Kayong dalawa ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Paano niyo nagawa ito sa akin? Huminahon ka. Nandito ako para sa'yo. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit, munting kalabasa. Gising ka na. Nabanggit ba ng tatay mo ang pag-iwan ng ebidensya dito? Sinabi niyang nag-iwan siya ng ebidensya para sa iyo sa apartment. Hindi bale. Ano? Alam mo, sapat ang ether sa usok para mawalan ng malay ang isang tao ng ilang oras. Mas matapang ka pala kaysa sa inakala ko. Talaga? Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Anong nangyari? Iniligtas ko lang ang buhay mo. Umalis ka dito. Relax ka lang. Hindi mo ngayon ko kakain. Ano? Pinagdagan ng terrorist ang pag-atake sa libing. Munting kalabasa. Munting kalabasa. Paano mo nalaman ang pangalang iyan? Kung pakakawalan kita. Hahinahon ka ba? Alam mo, sa totoo lang, wala akong pakialam. May mahalaga bagay ang gagawin. Papatayin ko ang putangin ng hayop na iyon. At ang aking tinatawag na matalik na kaibigan. Hala. Teka. Hindi ka pa handa para umalis sa kwartong ito. Hindi ka abot ng 15 hakbang paglabas mo ng pinto. Hindi ka pupunta kahit saan. Abigail? Abigail? Akala ko hinatak ka na ng mga pulis. Wow, hindi pwede, ikaw. Nakipagkita ka sa sundalo pagkatapos ng libing ng tatay mo? Basag. Ikaw ang may karapatang magsalita. Niloko mo ako sa pinakamatalik kong kaibigan sa libing ng tatay ko. Oh, sige na, huwag ka nang magdrama. Sasabihin ko sanang maghihiwalay na tayo, pero ayan. Siguro nakita mo na bago mo narinig. Halika dito. Anong ginagawa mo? Nalisanay ko. Ibalik mo yan. Tumigil ka sa pagiging tanga, Abigail. Huwag kang makialam. Kayong dalawa. Ano sa tingin mo? Libre lang ang pagiging girlfriend mo? O hindi? Akala ko may iwan sa iyo ang yaman mong tatay. Para sa wakas ay magkaroon ako ng araw ng sweldo. Mukhang hindi. Anong kalungkutan? Oo, tulad mo lang. Ano nang pinagsasabi mo? Lahat sa bahay na ito ay sa akin. At wala kang karapatan dito. Tatawagin ko na lang itong bayad. Sa oas ko, darling. 2 buwan lang na ikaw ay nagrereklamo ng nagrereklamo. Talaga, dapat mas malaki ang bayad sa akin. Pero ngayon, mabait ang loob ko. Iyan ay sa nanay ko. Ibalik mo. Huwag mo siyang hawakan ulit, babaliin ko ang higit pa sa pulso.
Magbabayad ka para dito, puta ka. Halika. Buksan mo ang pinto. Masakit ang kamay ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko sinasadya na maging bastos. Pero pwede bang umalis ka na? Hindi na ako makakapag-usap ngayon. Hindi ako pwedeng umalis. Huling Colonel George. Order ay para sa akin. Protektado ka. Maaaring hindi ka alaman kung ano ang nangyayari, Abigail. Ngunit ikaw ay nasa panganib. Ito ang aking amas. Pagsulat ng kamay. Wala akong pakialam. At hindi ko kailangang protection. Hindi mo naintindin. Ano ang nangyayari? Halos namatay ka ngayon. Sa libing. Yung Sinabi ko na wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng kanya. Protection. At sigurado ako bilang impyerno. Kailangan mo. Kapag sinulat niya ito. Kaya, huminto siya sa pagiging aking ama. 5 taon na ang nakaraan. alam ko ka na. Sa pamamagitan ng maraming. Okay, ngunit ang iyong ama. Dinugo niya ang kanyang huli. Minutes. Tiyakin ang iyong kaligtasan. Bakit sa tingin mo ako? Dito. Isinara lamang. Lumabas sa aking bahay. Hindi umalis lamang ito. Huwag ilipat. Gagawin mo ito. Mas masahol. Ay ka ba? Mabuti. Ngayon na narito ka. Bryce, talaga wala kayo. Gawin ito para sa akin. Isaalang-alang ito ng salamat. Kape. Linda. Ito ay isang oras. Ano, isang party ng kaarawan? Ngayon gabi? Abi, kaya sa tungkol. Ito makailanan. Abi, pinag-usapan naman. Ito mapakalanman. Ipinangako mo sa akin sorpresa. Naalala. Ano? EMR 021 sa area. Lahat ng units. Sa alerto. Man down. Ulit. Mana. Down. Tingnan, sinabi ko na. Oh, ito ay malubha. Ang teroriso ay, pagkatapos you, dahil nakuha ka. Dito, ang punto ay, paglabas ngayong gabi, patungo sa'yo, karagdagang panganib. Ako ay nasa panganib lamang. Dahil nakarating ka dito. Bryce, ikaw. Kaya sa tingin ko ang pinakamagandang desisyon ay para sa'yo. Na umalis na. Hindi ito laro. May mga taong mahabol sa'yo. Mga panganib na tao. Mga terorista na may matataas na gusali. Hindi. Hindi ako mabubuhay. Magpakailanman. At gusto kong tangkilikin ang natitira kong oras, kaya pwede bang ibigay mo na lang sa akin ito? Naiintindihan ko. Niloko ka lang ng nobyo mo. Namatay ang tatay mo. Nagdaranas ka ng matinding hirap. CJ, pero maraming taong nagmamalasakit sa'yo, Abigail.
Buong buhay mo pa naman ang nasa unahan mo. Huwag mong sayangin yon. CJ, ito ang kasunduan. Matapang na sundalo. Pumunta ako sa bar ngayong gabi. Para magpahinga o. Humanap ka ng ibang paraan para paghintuin ako dito. CJ, pero sasama ako sa'yo sa bar. Hindi ka mawawala sa paningin ko. Sa wakas nakarating ka na. Ito ay para sa'yo. Maligayang kaarawan. Salamat. Oh, narinig ko ang tungkol sa tatay mo. Pahingahin nawa sa kapayapaan ang masamang matandang iyon. Malaya ka na mula sa kanya. Oh, double celebration na ito. Desidido na. Hindi masama. Hindi naman talaga masama. Parang sa wakas nakalaya ka na sa spell ni Gavin. Tumigil ka. Si Bryce ito. Isa siyang kaibigan ng tatay ko. Bryce, ito si Linda. Bryce, natutuwa akong nalaman na sa wakas napalagay mo na si Gavin sa tamang lugar niya. Mas matutuwa pa ako kung maging bagong nobyo ka ni Abigail. Tayo na, Linda. Bakit ka? Tumigil ka. Bitawan mo ako. Hoy, Kasama ko siya. Bryce, oh. Hinahinay dyan, sundalo. Gets namin. May mga kalamnan kami. Hindi kailangang ipakita ang iyong biceps tuwing 5 minuto. Oras na para umuwi siya. Nakakatawa ba sa'yo? Salamat. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Magandang gabi. Pasensya na, Abigail. Sobrang pasensya na. Ayos ka lang ba? Akala mo kaaway ako, di ba? Hindi lang ito stress. Ito ay itiete. Tigil na. Okay lang ako. Alam ba ng militar to? Ano? Kailangan mo mapagamot. Hindi ng ibang misyon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi yan itiya eh. Sige lang. Sobrang pagod at stress lang ako. Sinakal mo nga ako. Maaari kang mapatay o makapatay ng iba. Hindi ka pwedeng bumalik sa labanan na ganito ang kalagayan mo. Hindi. Wala kang kaalam-alam sa pinagdadaanan ko. Walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Magkamukha kayo. Sino? Ang tatay ko. Sinira ng SSS ang buhay niya pagkatapos ng digmaan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi kita sasaktan kailanman.
Bakit hindi mo ako hayaang tulungan ka? Ano ang tinatakbuhan mo? Pumunta ka rito at ipinilit mong manatili. Ako lang naman. Kailangan kitang protektahan. Para magawa yon. Kailangan ko hanapin ang ebidensya. Isang ebidensya, okay. Ano ibig sabihin noon? Sinabi mo na yan dati. Ano ibig sabihin? Isa lang itong walang kwentang pangako na ginawa mo sa tatay ko. Paano kung sabihin kong ako ay nasa? Yung huling yugto ng isang malubhang sakit. Panganib. Ano? Anong panganib ang mas malala pa roon? Ang tiyak na kamatayan. Ang misyon mong protektahan ako. Maghanap mo ang ebidensya ito. Kahit ano ang ibig sabihin nito, mabibigo ka, Bryce. Pasensya na. Ano? Anong sinasabi mo, Abigail? Wala lang. Ako lang. Nagbibiro lang ako. Nag-iisip lang ng isang pilosopikal na sitwasyon. Seryoso, Bryce. Ang atheism ay hindi dapat baliwalain. Sinira ng tatay ko ang buhay niya dahil dito. Hindi, Dad. Pakiusap. Huwag mong gawin ito. Huwag mo itong gawin. Tumabi ka sa akin. Nanay. Tulong. Tulong, pakiusap. At ganoon na lang ang nangyari sa nanay ko na koma. Pasensya na. Hindi na mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay hindi ka na pwedeng mamuhay ng ganyan. Sisira ng SKS ang buhay mo, Bryce. Kukunin nito ang lahat sa iyo. Ang mga taong mahal mo. Ang katinuan mo at maging ang buhay mo. Alam ko, sige, ako lang. Hindi ko kayang iwan ito ngayon. Ang grupong pumatay sa tatay mo. 6 na taon na natin silang nilalabanan. Sila ang pinakamalaking teroristang organisasyon sa Amerika. At habol nila ikaw at ang file na yan. Isang file? Iyan ba ang ebidensyang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang mga sundalo. Mga baliw kayong lahat. Lahat kayo. Ang hilig niyong maghanap ng gulo. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi. Ako. Nagpapawala lang ng sama ng loob. Gayunpaman, gawin mo ang kailangan mong gawin. Huwag kang magalingan sa tatay ko. Ang buhay ko ay hindi mahalaga. Ikaw ang pangunahing target nila. Ang mga taong ito na kinakalaban ng tatay mo, ikaw ang gusto nila. Mas mahalaga ka kaysa sa akala mo, Abigail. Mabuti para hindi na ako mahirapan. Na mag-isip kung paano ito tatapusin. Ano? Alam mo, naiisip ko na. Baka ikaw pa ang kailangan ng therapy. Bitawan mo ako. Hindi. Minaliit mo ang sarili mo at ang kamatayan, Abigail. Tutulog na ako. Magandang gabi. Saan mo nakuha ang asong ito? Regalo sa akin ni Gavin sa birthday. Pero hindi ko alam kung siya mismo ang bumili. Teka. Ano ito? Sali, kailangan itong i-decrypt. Magandang gabi, Bryce. Akala ko nasa biyahe ka at nagbabantay sa anak ni Colonel George. Sa isang linggong paglalakbay. Anak, ako yun. Abigail. Ikaw ba yan? Wow, parang nakikilala ko ang isang sikat. Hindi tumitigil si George sa pagkwento tungkol sa iyo. Sage. Natanggap ko ang mga file ni George. Saan nila ito nakita sa bahay ni Abigail? Hindi na mahalaga yon. Tuloy mo lang ang pag-decrypt. Sino yun? Wala siya roon.
Sage, may problema ako. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Baka dapat tumigil ka na sa pagbibiro. At matutunan mo na ang trabaho mo, Chris. Oh, Bri, lagi kitang kailangan. Ikaw ang kumpleto sa akin, par. Na-decrypt na. Ayos. Air. Teka, Bryce, nakikita mo rin ito, di ba? Nabaliw na si James. Plano niyang pasabugin ang White House? Sa loob ng 3 araw, kailangan nating magmadali. CJ, i-upload ang mga file. Patunayan ang kanilang pagiging tunay at sabihin kay Catherine. Kailangan ko ng helicopter sa loob ng 30 minuto. Nakuha ko. Walang problema, boss. Aalis ka na ba? Sa wakas, sa tingin ko mapipigilan na natin sila. Tungkol sa pagkakaroon. Pero mag-ingat ka, Abigail. Ingat! May gusto kang sabihin. Wala. Ingat, Bryce. Huwag kang mangarap sa mga bagay na hindi mo kayang makuha, Abigail. Hindi mo siya makukuha. Bryce. Bryce, ako. Ang bilis mong umalis. Ako. Alam mo naman ang kailangan mo. Pero, kunin mo ito. Para sa swerte. Galing ito sa nanay ko. Basta tandaan mong ibalik ito pagbalik mo. Babalik ako. Hintayin mo ako. Kaya sumakay lang siya sa helicopter at umalis. Iyon sobrang astig. Kita mo, alam kong iba ang trato mo sa kanya. Hindi ako nangangarap lang. Nakita ko rin yon sa party. Kailan siya babalik? Okay ka lang ba? Kakaiba ang mga kilos mo mula nang makipag-iwalay ka kay Gavin. May nangyari ba? Gumalaw lang siya. Ano? Gumalaw ang kamay ng nanay ko. Congratulations, Miss Lee. May nakuhang paggana ang iyong ina. Maaari siyang magising anumang oras. Salamat, Doc. Aalagaan ko siyang mabuti. Masaya ako para sa iyo. Namimiss mo na siguro siya ng sobra. Salamat. Abigail Lee. Bakit hindi mo kinuha ang resulta ng iyong pagsusuri? Tingnan mo, hindi biro ang end-stage renal disease. Kailangan mong magpagamot kaagad. Ano? Diyos ko, Abigail. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan mong magpagamot. May pag-asa pa. Hindi libre ang pag-asa, Linda. Kakatanggal ko lang sa trabaho at halos hindi ko na kayang bayaran ang upa. Tinanggap ko na ang kapalaran ko. Ipangako mo lang sa akin. Kung may mangyari man sa akin, bisitahin mo ang nanay ko. Kailangan niya ng isang taong makasama.
Kaya bumalik na siya. Pero mukhang may nakita na siyang ibang tao. Sa tingin ko dito na natatapos ang lahat. Catherine. Kakalid ko lang ng isang team na pumigil sa pinakamalaking pag-atake ng terorista sa ika-21 siglo. Sa tingin ko karapat-dapat akong magbakasyon ng kaunti. Isang munting payo. Maging mas magalang ka sa boss mo, habang siya pa rin nagbibigay ng sweldo mo. Nga pala, sinabi sa akin ni Chris na may soft heart ka sa anak ni George. Hindi ko makita kung ano kaugnayan nito sa trabaho ko. Wala nga. Pero para sa anumang halaga nito? Panatilihin mong ligtas siya. Secret lang ito, aktong hinahanap ni James si James pagkatapos niyang makatakas. Bantayan ko siyang ligtas. Sige, Linda. Magpapareserba na ako ng appointment. Okay, magkikita na lang tayo mamaya. Ginang Renason, ano ang ginagawa mo? Ikaw na bruha, papatayin kita. Sinumpa ko na papatayin kita. Bryce, Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpadala sa'yo? Bryce, huwag mo siyang saktan. Kasalanan ko ito lahat. Akong anak, ang tanging kong anak. Pinatay mo siya. Dapat minor surgery lang ito. Subukan mong manatili. Noong araw na iyon sa ospital, nahimatay ako sa storage closet. Nang mahanap nila ako, huli na ang lahat. Pinindot ng bata ang call button. Walang nakarinig. Kasalanan ko lahat ito. Hindi, Abigail. May mga trahedyang talagang hindi may iwasan. Akala ko hindi ka nababalik. Siyempre babalik ako. Nangako ako na ibibigay ko ito sa'yo. Alam mo, salamat dito. Naging matagumpay ang misyon na ito. Tumulong ka sa amin na iligtas ang daan-daang buhay. Itago mo ito. Kailangan mo ng regalo. Bryce, nasa bahay ka ba ni Abigail? Ano yan, Chris? Sana importante ito. Nasa lugar si James. May intel kami na malapit siya sa kalye ni Abigail. Ano? Bumaba. Nandito na siya. Pagpadala ng backup ngayon. James. Huling balita ko, nagtatago ka. Magtago? Ano ang tingin mo sa akin? Isang takot na fugitive sa sira-sirang kubo? Hindi yan ang estilo ko. Mas gusto kong maglaro sa paan ko. Nakuha mo? At sino ito? Hoy, Ang munting nobya mo? Oh, ang cute niya. Hindi kita inakalang domestic type. wala siyang kinalaman sa'yo. Sa tingin ko, may kinalaman siya sa akin. Halika rito. Halika rito. Pakawalan mo siya. Sige, paparating na ang team ko. Sasakupin nila ang paligid anumang minuto. Hindi ko kailangan na matagal. Ilang minuto lang. Kunin mo ang telepono. Tawagan mo ang presidente. Ano? May problema? Tumawag ka sa Pangulo. Gusto mo ng pardon? Hindi mangyayari yan, pere.
Talaga? Ay, hindi. Paano kung ngayon? Hindi pa rin ba mangyayari? Hindi. Wala akong kapangyarihang gawin yon. Pero ikaw ang pinakabatang Major General sa kasaysayan ng US, di ba? Kung may makakagawa nito, ikaw yon. Kumuha ka ng telepono at tawagan mo ang Pangulo ngayon. 3, 2, 1. Hindi ka dapat nandito. Darating na ang hukbo. Nilabag mo ang kasunduan natin. Nagpapasaya lang ako ng kaunti. Kunin mo ang baril mo. Umalis na tayo dito. Hindi. Major, gising ka na? Nasaan si Abigail? Nasaan siya? Ang tinutukoy mo ba yung maliit mong patatas o karot? Diyos ko, di pa kita nakita na nag-aalala ng ganito para sa isang babae. Ayos ba siya? Ayos lang siya. Kinakausap siya ng doktor ngayon tungkol sa kalagayan mo. Kailangan kong sabihin, girlfriend, may nag-alaga sa bawat maliit na galos. Iba talaga ang dating. Hindi siya girlfriend ko. Anyway. Si James? Buhay ba siya? Mahirap sabihin. Malaki ang nawalang dugo. Maliit ang sansa. Pero di mo alam. Pero yung nakamaskara. Sino siya? Di pa ako nakakita na nakakataka sa perimeter. Esensya, Bryce. Apos na ang bakasyon. Gusto kanila ng mga nasa taas na bumalik sa aksyon. Hahabolin mo sina James. At yung nakamaskara, alis na tayo. Ganun ka aga? Ano, gusto mo bang magpaalam muna sa girlfriend mo? Kita tayo mamaya. Salamat. Abigail. Okay ka lang. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala ka sa akin? Ganun lang. Okay lang ako. Ikaw, okay ka lang. Kaya yan ang ilang bendahe. Pasensya na, natakot ka. Sabi ni Chris, nakatakas sina James at yung lalaking nakamaskara. Hahabol ka ba sa kanila? Pero babalik ako. Tulad nung huli. Mag-ingat ka lang, Bryce. Ang dami mo nang nagawa. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Abigail. Huwag kang mag-alala. Nasa akin yung Lucky Cross mo, protection ko yan. Pangako, ibabalik ko yan pagbalik ko. Mabilis na lumalala ang kondisyon ko. Malamang hindi na tayo magkikita ulit, Bryce. Ah, Abigail. Sa akin ba yan? May sakit ka ba? Bryce, ingat ka. Baka mabusan mo. Hindi. Okay lang ako. Titigil na lang tayo ng hindi mo sinasabi sa akin. Wala man lang pasabi. Pasensya na, Bryce. Huwag, Abigail. Huwag. Huwag kang mag-sorry. Kaya pala madalas ka na nga nanghihina. Late-stage kidney failure. Ano ba sabi ng doktor? Pwede kang magpa-kidney transplant, di ba? Di ba? Hindi ganoon kadali. Maaaring abutin ng taon bago mahanap ng donor.
At mabilis masyadong lumalala ang kondisyon ko. Hindi ko nakakayanin. Kung magpa-dialysis ka ngayon, baka makaabot ka pa ng 1 taon o 2. Paano ko naman babayaran yon? Ni hindi ko nga mabayaran yung renta sa susunod na buwan. Hindi ko balak itong gamutin. Gusto ko lang na mabuhay ng payapa sa natitirang araw ko. Pakasalan mo ako. Ano? Basta maumara ng insurance ko. At makakabayad ka na sa lahat. Nababaliw ka na ba? Teka. Saglit lang. Talaga? Sinabi ba niya talaga yun? Hindi ko alam. Kung mapapatuloy pa ako, wala siyang utang sa akin. Sige na, Abigail. Tungkol ito sa buhay mo. May mas mahalaga pa ba kaysa sa mabuhay? Sabihin mong mababayaran mo siya mamaya. Hindi ko alam, Linda. Ako lang. Ayokong maging pabigat. Yan ba talaga ang dahilan? O dahil gusto mo siya? Kahit gusto ko siya, wala namang mangyayari. Ibig sabihin nila, kung gaano pa katagal ako mabubuhay. Gaano man katagal, hindi mo dapat tagsisihan ang buhay mo. Sundin mo ang puso mo. Seg. Abigail, Bryce, paano mo ako palaging nahahanap? may mga paraan ako. Mga paraan sa militar. Diba, magandang dahilan ako para gumamit ng mga taktikal na galaw. Seryoso ako sa mga misyon ko. At ang pagprotekta sa'yo ay nangangailangan na bantayan kita. Hindi ito pag-stop. Maniwala ka, iba ito. Kaya, anong ginagawa mo dito? Pwede bang makisama ka sandali? CJ, kaya saan tayo pupunta? Ligtas muna. Kukuha tayo ng marriage license. Ano? Nakapagpareserba na ako. Bryce, hindi ako pumayag dito. Wala ka talagang pagpipilian. Alam mo, sa mga taong di makapagdesisyon, hindi mo binibigyan ng opsyon. Ah, nagbibiro ka pala. Hindi ka nagbibiro. Hindi, Bryce, hindi ko ito magagawa. Bakit hindi? Dahil hindi ito para sa'yo. Ibig kong sabihin, paano kung makilala mo balang araw ang taong talagang gusto mong pakasalan? Nakupungkin. Tigilan mo, Bryce. Seryoso ako. Ako rin, seryoso. Maraming beses na akong iniligtas ng tatay mo. Alam kong hindi maganda ang relasyon mo sa tatay mo. Ngunit hayaan mo akong maging isa. Nasa wakas ay tatayo para sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi mo ito pagsisisihan. Well, araw na ito ng ating kasal. Ang aking asawa. Sinabi mong bigyan kita ng pagkakataon. Marahil ito ay pagkakataon para sa ating dalawa. Magsimula na tayo. Sage. Apos na kayo. Maligayang bati. Mga bagong kasal. Salamat.
na yon? Ibig kong sabihin kung lalaktawan natin. Ang seremonya ng kasal at honeymoon. Maliban kung gusto mo ng tunay na. Seremonya at honeymoon. Ano? Wala na. Umuwi na tayo. Ayaw mo ito. Recipe ito ng nanay ko. Hindi. Hindi. Ang sarap. Akala ko kailangan mo nang umalis para sa trabaho. Sa totoo lang, pinapalitan ko lang si Chris. Naisip kong kailangan mo ng kasama dito habang nagpapagaling ka kahit papaano. Nababaliw na siya sa iyo. Makinig ka sa akin, Abigail. Buhusan ng tubig ang kanyang kumot o hugasan mo ang kumot niya. Hindi ko alam. Gumawa ka ng paraan. Para makatulog siya sa tabi mo. Nasaan ang sexy lingerie mo? Kuhanin mo. Naliligo siya ngayon. Sumama ka sa kanya, tangina mo. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Nangangati ako. Anong pakiramdam? Masarap. Sige, Pumpkin. Magpahinga ka. May kumpletong check-up ka bukas. Salamat sa insurance ng sundalo. Salamat. Siyempre, Gusto mong matulog sa kama? Matagal ka pa rito. Sigurado akong masakit sa upuan. inaanyayahan mo ba ang asawa mo na matulog sa kama kasama mo? Kung ayaw mo, okay lang. Nagtatanong lang ako. Good night. Good night, little pumpkin. Miss Lee, pwede bang makausap ang asawa mo? Gavin? Ano nagawa mo ito? Ay, mabuti. Abigail, nakita rin kita. Tingnan mo ako. Ang boyfriend mong yan. Nagdala ng pulis at hinahanap na ako ngayon. Wala na akong matuluyan. Ano nang kinalaman ko doon? Akala mo walang kinalaman sa'yo? Ito, ano sa tingin mo? May kinalaman ba ito sa'yo? Kung pakakasalan mo ako, makakasama ka sa insurance ko. Mababayaran mo lahat. Boyfriend mo, ha? Ang sweet. Ano ulit ang ranggo niya? Naalala mo? Major, di ba? Sapat na kaya, tupa matanggal siya? Okay. Ano ang gusto mo? Oh, relax ka lang, Abigail. Sige, uminahon ka. Tandaan mo, dati tayong magkasintahan noon. Hindi ko sinisiraan ang buhay mo o anumang bagay. Maliban kung pipilitin mo ako. Kailangan ko lang ng 5 milyon. At sigurado akong kakayanin ito ng boyfriend mo. Di ba? 5 milyon. Yun lang. At pagkatapos, mawawala na ako, Bobby. Mawawala na ako. Hindi mo na ako nakita. 5 milyon para sa kanyang kinabukasan. Magandang deal, di ba? Nababaliw ka na. Umalis ka bago ko tawagan ang pulis. Hindi ko gagawin yan kung ako ang nasa kalagayan mo, Abigail. Dahil may mga kopya ako. Sige, maraming kopya. Kaya pwede akong magkaroon ng magandang usapan sa iyong boyfriend. Hindi ako taong mapagpisensya. Oo, kung naging bukas palad ka. O nostalgic, pwedeng babaan ko ang presyo. Pwede tayong makita-kita. Parang dati. Ano ang masasabi mo? Dapat kong sabihin may tapang ka, Gavin. Nanginigil sa asawa ng isang major. Baliw ka. Ang pagbasag ng telepono ay walang magagawa. May mga backup ako.
O hindi, wala ka. Ano? Binurado ko lahat yon. Akala mo ito na ang katapusan? Ipapakita ko sa iyo. Ikaw ang bahala, Abigail. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Hindi tayo kriminal. Hayaan na lang ang pulis ang bahala sa kanya. Teka, mukhang kailangan pa ng suntok ang mukha niya. Hoy. Tingnan mo ang oras. 3 oras 30 minuto. Hulaan mo? Inilagay ko ito sa AutoSend. Ayan, nandito ka. Makikita mo ang video na yan anumang minuto. Enjoyin mo ang iyong court martial. Major. Sige. Tumahimik ka, basura. Naku, anong gagawin natin? Pasensya na. Sira kaya mo. Pasensya na. Naku, kasalanan ko itong lahat. Little Pumpkin. Isa ako sa pinakamahuhusay na special forces nila. Marami pang kailangan para mapatalsik ako. Sino pa ang magpapatunay na peke ang kasal natin? Halika, Little Pumpkin. Maglibang tayo. CJ. Sa shooting range, Bryce. Ito ba ang libangan mo? Libangan ng sundalo. Magugustuhan mo ito. May 330 dito. Tahimik, magaan. Madaling gamitin. Gusto mong subukan? Magaling. Anak ka ng kolonel, expected na. Ako lang ang nagturo sa sarili ko. Akala ko makakatulong ito para maintindihan ko. Gusto mo ba talaga siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gusto kong malaman ngayon. Wala na iyon. Halika, ipakita mo sa akin. Nababahala ka ba dahil sundalo ang asawa mo ngayon? Katulad niya. Huwag mo nang isipin yon. Hindi ka katulad niya. Malayo. Peke lang naman ang kasal para sa insurance, di ba? Ganoon lang ba sa'yo? Peke lang. Ano pa ba? Parang ayaw niya sa akin. Halika, gusto ko nang subukan ito. CJ. Chris. May problema ako. Kailangan ko ng tulong mo. Hi. Yokai. Simula kahapon, mukha kang malungkot. May nangyari ba kay Bryce? Bakit pang? May nagnakaw ng aso mo? Sex na, Bryce. Sabihin mo na. Anong nangyari sa'yo at sa maliit mong kalabasa? Hindi ko alam, Per. Parang hindi niya ako gusto ng ganoon. Para sa kanya, kaibigan lang ako. O mas masahol pa, parang safety net. Hindi ko alam. Hindi ko malaman kung gusto niya ako. O mabait lang siya. At totoo nga, natatakot akong magtanong. Bryce, sa tingin ko, hindi mo nakikita ang mas malaking lawan dito. Malubha ang kanyang kalagayan, at baka nag-aalala lang siya. Naiwan kanyang mag-isa, na may sugatang puso. Wala akong pakialam. Kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Gusto ko lang kasama siya, anuman ang mangyari. Mabuting tao ka, Bryce. Pero hindi sapat ang mga salita. Kailangan mong gumawa ng malaking bagay. Kailangan mong gumawa ng romantikong bagay, Bryce. Paibigin mo siya. Salamat, Per. Nakatulong iyon. Isa pa. Huwag mo na siyang tawagin kalabasa.
Ayoko sa mga taong umiibig. Alam mo, ang problema ay hindi si Bryce. Ikaw ang problema. Ang ibig kong sabihin, may sakit ka at marami kang dapat ikabahala. Pero kung itatago mo ang tunay mong nararamdaman sa buong buhay mo, tunay bang nabubuhay ka? Tama ka, Linda. Kaya dumalo ka na lang sa kasal namin. Magugustuhan mo yon. Titingnan natin. Bryce, Hoy! Ano? Naghihinala na si Catherine na peke ang kasal natin. Kumusta? Kumusta, Abigail? Ako si Catherine, ang superior ni Bryce. Maligayang bati. Inimbita lang ako ni Bryce sa kasal nyo. kasal ko. Kami lang. Wala lang kaming oras para magplano hanggang ngayon. Tama ba, Abigail? Kailangan ko pong pumunta sa sisi ng mga babae. Masaya akong makilala ka. Nasiyahan ka na? Oh, di ko naman siya pinilit. Mahal niya ako. Dumalo ka na lang sa kasal. Makikita mo mismo. Sage. Pero tandaan mo, isa lang ang anak ni George. Kaya alagaan mong mabuti siya. Nakatakas pa rin sina James at yung lalaking nakamaskara. Kaya huwag kang matagal magpahinga sa trabaho. Ha? Kumusta? Ako si Linda. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Abigail. Chris, kaibigan ni Bryce. Ah, kaibigan ni Bryce. Sabihin mo na. Ano ba talaga ang iniisip ni Bryce tungkol kay Abigail? Palitan kaya natin? Ano naman ang iniisip ni Abigail tungkol kay Bryce? Mukhang may sagot na tayo. Hindi ako makapaniwalang natanggap silang mag-asawa ng ganito katagal. At akala nila, pek lang ito. Hindi na magtatagal. Pero siguradong gagawin kung tunay na mag-asawa sila. Aba. Hindi ba't ito ang pinakamapalad na lalaki? Magdiriwang tayo ngayong gabi. Talagang dapat. Kailangan nating magdiriwang ng maayos. Ara na, Chris. Alam ko ang pinakamagandang tindahan ng alak. Bryce, Umalis na tayo dito, may sorpresa ako para sa'yo. Kaya, ang sorpresa ko, isang regalo sa kasal. Pumpkin. Paumanhin ako. Akala ko lang baka gusto mo itong larawan. At Chris, magsaliksi ka ng kaunti. At lumalabas na naroon ang iyong ama sa iyong pagtatapos. Siguro wala lang siyang lakas ng loob na sabihin sa'yo. salamat. Napakahalaga nito sa akin. Hanap mo ito. At sa tingin ko sa'yo ito. Ano ka ba?
Bagay sa'yo. Pasensya na. Hindi ako nakabili ng regalo para sa'yo. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang regalo na maaari kong hilingin. Sandali lang. CJ, Abigail, nandito na tayo. nakabara ito. Ano yon? Napakakahina-hinala yon. Alagang, Naku, dapat pala nagpunta tayo ng masuli. huwag kang mag-alala. Eksperto ako sa ganitong bagay. Panoorin mo at matututo ka. Ano ba yan, pare? Paano kaya ang bagong laro? Iikot ang bote ng katotohanan. Para mabuhay ko ulit ang awkward kong kabataan. Magaling. Sage. Unang tanong. Masaya ka bang ikinasal? Diyos ko, ang pangit mo sa larong ito. Masaya ako. Talagang masaya. Para sa isang masayang pagsasama. At Abigail. Ikaw naman, Sage. Hindi totoo ang kasal. Ito ay para sa'yo. Oh, Abigail. Oh, ikaw naman, si. Totoo ba ang kasal o hindi? At kailangan mong sumagot. O kailangan mong halikan siya ng 30 segundo. Linda, Pasensya na. Batas ay batas. Kung hindi mo kaya, ang bagong asawa mo ang inom para sa iyo. Ibig kong sabihin, nakayanan ko na ang mas mahihirap na misyon. Sige, di ba, di naman ganun kahirap. Ang magmahal. Pick o tutu. ang magmahal. Pick o tutu. Ito na ang senyas natin. Enjoyin nyo ang gabi ng kasal nyo. Gabi, sa inyong dalawa. Hoy. Magandang umaga, nak. Abigail, darating na kakain. May appointment tayo sa doktor alas 9. Sandali lang, malapit nang matapos. Brace. Kumusta siya? Sabi ng doktor, lumalala ang kanyang kalagayan. Di ko alam paano nangyari yon. Sabi nila, 3% lang ang sansa noon. Ano ang plano? Kukuha tayo ng pinakamagagaling na doktor. Kaya natin ang lahat. Hindi, Chris, walang plano. Sabi nila, 2 linggo na lang ang buhay niya. Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kapalaran. Diyos? Di ako naniniwala sa Diyos. Chris,
Naniniwala ako sa sarili ko. At sa paghawak ng aking kapalaran sa sarili kong mga kamay, Anong sinasabi mo? nag-resign na ako. Naalala mo si Peter? May connection siya sa network ng organ transplant sa Pilipinas. Kailangan lang natin tumulong sa kanya, makipagdigma o kung ano. Ulitin mo. Ano ba talaga ang balak mo, Bryce? Tignan mo, tapos na to. 2 araw na lang, aalis na ang flight. Basta. Alagaan mo si Abigail para sa akin. Hindi. Talagang hindi. Bryce, kontrolin mo ang sarili mo. Ayaw ni Abigail na gawin mo ito. Kaya nga hindi ko sasabihin sa kanya. Tingnan mo, desisyon ko ito. Sige, basta. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi kita mapipigilan, Bryce. Dahil lang alam kong babatuhin mo ako. Pero kailangan mong pag-isipan ulit. At hindi kailangan mapapatawa ni Abigail ang sarili niya kung malalaman niyang itinapon mo ang lahat. Para sa kanya. Hindi niya malalaman. Hindi ko hayaan. Paano? Bryce, hindi siya tanga. Paano mo itatago yon? Hindi ko alam, malalaman ko rin. Sige, asikasuhin mo na lang ito para sa akin. Sabihin mo na, business trip ako o kung ano. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya ng haapan. Tingnan mo. Chris. Paano ako makakaupo lang dito? At panoorin siyang mamatay? Nakaharap ko na ang kamatayan ng mahigit 100 beses. At sa bawat pagkakataon, mas lalong mihirap para sa akin. Pero, sa kanya, iba. Iba talaga. Siya. Kailangan ko siya, Chris. Sige. Bryce, tutulungan kita. Pero, kung malalaman niya, baka hindi kanya kailanman patawarin. Gaano kami ang narinig mo? Lahat. At kung hihilingin kong tulungan mo akong magtaki, Galit siya sa akin dahil doon. Hindi mo magagawa iyon. kung talagang hindi mo kaya, sinabi mo na sana sa kanya ngayon. Ano ang mas masahol? Mabuhay siya at magalis sa iyo? O mawala siya ng tuluyan? Hindi natin dapat ginagawa ito. Alam ko. Pero gagawin mo pa rin, di ba? Abigail, ayos ka lang ba? Komportable ka ba? Kailangan ba nating tawagan ang doktor? Abigail, gumaganda ba ang pakiramdam mo? Ano nang nangyayari? Sabi ng doktor, mas malamang na relapse ito. Nahilo ka lang. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Gutom na ako, Bryce, bigyan mo naman ako ng makakain. Siyempre. Babalik ako. Sasabihin ko kay Chris na gising ka na. Sandali. Ano ba talaga ang nangyayari? Gaano pa katagal ang buhay ko? Huwag mong isipin yan. Mabubuhay ka ng matagal. Pangako ko.
Gusto ko lang. Huwag kang masyadong malungkot. Masaya na ako. Na kayong dalawa ni Chris ay nasa tabi ko. Matulog ka na. Magiging maayos din ang lahat. May gusto ka bang sabihin bago ka umalis? Tulog na siya. Pahinahin mo na lang siya. Ibigay mo ito kay Abigail. Hindi ko kaya. Wala akong sasabihin. Dapat mong itago. Sa'yo naman talaga yan. Bryce, aalis ka na ba? May business trip ako. Ilang araw lang ako mawawala. Bakit bigla-bigla? Akala ko kailangan mong umalis. Ano nang nangyayari? Wala namang malaki. Tumawag si Catherine sa akin. May update sila. Tungkol kay James at sa nakamaskara. Kaya ichi-check ko lang. Babalik ako. Huwag kang mag-alala. Magandang gabi, Abigail. Hindi ko alam. Kung nandito pa ako kapag bumalik ka. Mangako ka, tandaan mo ako. Pero huwag mong masyadong alalahanin. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Hintayin mo ako, ha? Bryce. Wala ayon. Kailangan ko lang umuwi sandali. Nag-aalala ako kay Bryce. Nawala ang singsing ko. Kailangan kong hanapin. Tumigil ka sa pagsasalita. Ibaba mo na ang telepono. Sino ka? Naalala ko, nurse ka. Hindi kita niloloko. Huwag kang mag-aksaya ng hininga. Iwanan mo siya, James. Hindi kita tinutulungan. Wala naman akong mahabang buhay. Basta kidney failure. Mamamatay ako. Kaya ililigtas ka. Ano ang saysay? Hinahabol ka na ni Bryce. Hindi ka matatagal, mas mabuti sumuko ka na. Bryce. May sorpresa ako para sa'yo, mahal. Oh, Bryce. Nagbibenta siya ng buhay sa Pilipinas. Hindi na siya babalik. Ano ang sinabi mo? Para hanapin ka ng organ transplant tulad ni G noon. Mga sundalo. Ang drama-drama ninyong lahat. Ano ang pinagsasabi mo? Wala ako rito para magtanong. Pumunta ka rito. Pigilan ang pagdurugo ngayon. Hoy, bilisan mo naman, please. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Search na, G. Alam mo at alam ko, kung hindi dahil kay Bryce, wala sanang gulo. Nasa timog na sana kita at ang babae. Alam mo ba, lahat ng organo na kailangan mo. Tapos na ako sa pagtulong sa'yo.
Wala kang pagpipilian, matanda. Mula nang isinuko mo ang iyong pagkakakilanlan. At nagpanggap na patay ka na. Wala nang babalikan. Anong pinagsasasabi mo? Sino ka? Impossible. Patay ka na. Inilibing na kita. Esensya na, umkin. Anong nangyari? Simple lang. Nagsimulang magtrabaho ang tatay mo para sa akin. Nang malaman kong may sakit ka. Ang usapan. Hahanap ako ng organong tugma sa'yo. Kaso, sumingit ang boyfriend mo. At nagpanggap na bayani. Muntik ko nang pinatay ang tatay mo. Magandang kwento. Pero tapos na ang laro. Pigilan mo ang pagdurugo ngayon din. Ay, ang sakit. Ano ngayon, James? Akala mo ba terorista ka pa rin? Hindi mo na nga mahawakan ang baril. Sila na ang bahala sa'yo. Ay, ang kid. Akala mo kailangan ko ng baril? Mga baguhan lang ang gumagamit ng baril. Kaya kong kontrolin ang mga tao, gamit ang mas sopistikadong kagamitan. Akala mo ba hindi ako papatayin ng tatay mo? Kung kaya niya, may microbomb na nakakabit sa katawan niya. Ah, meron ka nga. Pindutin mo lang ang buttons dito. Boom! Parang paputok. Ngayon, medical na gamit. Ayusin mo ang sugat ko. Ngayon, Bryce, nakabalik ka rin. Nakuha mo ba ang... Nakuha ko. Ano ang kalagayan? Nasaan ang bomb squad? 10 minuto. Sabi ni Catherine, hintayin natin dito. Ngunit ito ang bagay na ito, Bryce. Mayroon akong sistema ng pagsubaybay sa bawat guest house. At ibig sabihin nito, paang si Coronel George. Abigail. O, ano ang gusto mo sa anesthesia? Sasabog ko ang tatay mo ng isa pang bises. Sobrang nasugatan ka para makagalaw. Sige, malapit nang dumating ang mga tauhan ko. Halika na, kalabasa, umalis na tayo. Mas gugustuhin kong mamatay ka agad. Kumusta ang nanay mo? Sabi ng doktor baka magising na siya sa lalong madaling panahon. Mabuti iyon. Sapat na ang chicha. Ara na. Nasa labas ang mga tauhan ko. Ha? O? Tangina mo. Uta. Tatay, Abigail, gising ka na. Buhay ba ang tatay ko? buhay siya. Ayos lang siya. Hindi. Humiga ka lang. Magpahinga ka. Bryce, alam ko ang lahat. Makinig ka, kalabasa. Huwag mo akong tawagin yan. Huminto ka ba minsan para isipin? Ano ang maramdaman ko kahit isang saglit lang? Hindi ako takot mamatay. Ngunit ang higit sa lahat ang kinakatakutan ko ay ikaw, nasasaktan mo ang ibang tao para sa akin. Hindi ko gagawin iyon. Hindi ako tatanggap ng transplant. Abigail, Saan man ito nanggaling. Pagod na ako. Gusto ko lang magpahinga. Isang pamilya. Miyembro lamang ang maaaring bumisita sa loob lamang ng 10 minuto. Isa lang.
Uy, kamusta ka na? Bryce. Siguraduhin mong ang aking ama. Aalagaan ang aking ina. Pakiusap. Huwag mong sabihin yan. Magiging maayos ka lang. Masaya akong nakilala kita, Bryce. Binago mo ang buhay ko. Abigail. Ano ang ginagawa mo? Saan mo siya dinala? Naghahanda na kami para sa operasyon ngayon. Anong operasyon? Transplant ng bato. Nakahanap kayo ng tugma? Isang himala ito. Magiging maayos ka lang. Kumusta? Hayaan mo ako. Hanapin ang discharge form. Sa wakas. Sige, aking munting kalabasa. Magdiwang ba tayo? Marami ng plano na si Linda para sa mga salu-salo. Kaya. Walang pagmamadali. Sa totoo lang. Gusto kitang dalhin para makilala ang aking ina. Siyempre naman. Sa tamang dami ng sikat ng araw at tubig lamang. Noong ako ay mga 7 taong gulang, ako. Iniisip ko na kailan ka darating dito. Kumusta si ina ngayon? Maayos naman ang kalagayan niya. Sinabi ng doktor na baka magising na siya. Hindi ko inaasahan na mapapatawad niya ako. Umaasa akong bibigyan niya ako ng pagkakataon na makapagbayad pinsala. Desisyon niya iyon ang gagawa. Masayang-masaya ako na nandito ka. Sige, magparty na tayo ngayon. Saich, well, sa tingin ko alis na kami. Magandang gabi. Salamat sa pagpunta. Sige na, kayong mga lovebirds. Ang singsing ko sa kasal. Akala ko na iwala ko na ito. Hindi mo lang pwede isuot ito sa ospital. Well, ngayong nakauwi na ako. Hindi ko na ito tatanggalin kailanman. Ngayon at magpakailanman. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko ayos lang ako. Basta kasama kita. Para akong Dapat siguro akong naisip. Para sa ika-4 ngayong gabi.